Samantala, puspusan ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanda sa pinangangambahang pagtama ng The Big One sa bansa. Nagsilbi ring wake-up call ang pinsalang idinulot ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Kung isang magnitude 7.2 na lindol galing sa West Valley Fault ang tatama sa Metro Manila sa gabi, habang nahihimbing at hindi handa ang depensa ng halos lahat ng mga residente ng Metro Manila, tinatayang 35,000 tao agad ang mamamatay. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng JICA, MMDA at PHIVOLCS noong 2004. Tinatayang higit 100,000 ang masasaktan sa pagguho ng may 170,000 bahay. Asahan din ang may 500 sabay-sabay na pagsiklab ng sunog sa mga pabrika, ospital at kabahayan dahil sa short circuit at pagsabog ng LPG at petroleum leakage mula sa mga storage tank. Liquefaction o pagguho lalo sa mga lugar na malalambot, buhaghag o may tubig sa paligid at ilalim ng lupa. Sa mga lugar na malapit sa ilog, Pasig, Laguna de Bay at Manila Bay. 7 tulay umano sa Metro Manila ang babagsak. Sa mahigit 1,300,000 gusali sa Metro Manila, 175,000 dito ang maaaring gumuho o masira. Sa isang contingency plan na inihanda ng MMDA noong 2011 at sa binuong Oplan Metro Yakal upang mapaghandaan ang The Big One, hinati ang Metro Manila sa 4 na bahagi para mapadali ang evacuation at rescue operation. Itinalagang staging areas ang Veterans Memorial Golf Course sa Quezon City, Marikina Youth Camp sa Mandaluyong, Intramuros Golf Course para sa West at Villamor Air Base Golf Course para sa Southern Metro Manila. Gagamitin ding evacuation center ang mga athletic field, sport arenas, memorial parks, simbahan at gym. Malaki ang magiging papel ng Ilog Pasig. Oras na maputol ang mga tulay, gagamitin ito bilang alternatibong ruta ng relief at medical operations. Ang pagtatayang ito ay noong nasa 12 milyon pa lang ang populasyon ng Metro Manila noong 2004. Ngayon, nasa mahigit 20 milyon na ang bilang ng mga residente sa Kalakang, Maynila. Kaya naman isang hakbang ng Office of Civil Defense ang gawin naman ang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill sa gabi. Next earthquake drill, halimbawa gagawin natin yan sa gabi. Kasi kung sa gabi halimbawa mangyari lindol, lahat kami, kasama din naman kami, except with some personnel of the AFP, nasa bahay po tayong lahat. So it is also important that we do different scenarios. And we will also incorporate, for example, a tsunami preparedness during NCED. Dahil may mga lugar na may bantari ng tsunami in case magkaroon ng malaking lindol. So number 1 is NCED improvements. More scenarios that will be practiced by all agencies, both national and local government units, plus the participants from the private sector. Pangalawa, yung kapasidad mismo ng pamahalaan, both in the national government and the local government units, binabantayan natin na lalo pang mas dumami yung ating mga kasamahan that will be given the special skills, especially for the collapse structure rescue. Sa isang pag-aaral ng World Bank, iminumungkahing bigyang prioridad sa bansa ang retrofitting ng mga eskwelahan, ospital at pampublikong gusali. Ayon sa Office of Civil Defense, mahalagang tutukan ang structural integrity o katatagan ng mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Yung dock cover and hold na pinaliwanag namin, kahit magawa po natin ang perfecto, kung yun ang mga struktura ay mahina, baka doon din kayo delikado sa struktura na yan dahil baka kayo ay maguhuan. Ano po. When we talk about preparedness, we have to make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient. Meaning, we have to follow the minimum engineering standards when we construct our houses or buildings. And although we do regular earthquake drills, quarterly, ang laki ng naitulong ng NDRRMC sa pagpukaw ng malaya ng mga Filipinos when it comes to earthquake preparedness. But these are not enough kasi even if you do the cover and hold, if the building will collapse, hindi rin siya effective. So again, we just like to emphasize that
the best course of action, first and foremost, is to make sure that we follow the minimum engineering standards. Ayon sa DPWH, patuloy ang pagsisiyasat sa mga gusali, paaralan, tulay at iba pang struktura para masigurong ligtas ang mga ito. Oras na tumama ang malakas na lindol, tinututukan ng retrofitting lalo na sa Metro Manila. Mga public school buildings, including health facilities. As of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings. Marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. We can provide data the actual numbers. But ang sinasabi po namin sa DPWH, tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings, kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Umaalalay din ang DPWH sa Transportation Department sa pagtitiyak naman ng structural integrity ng railway transits. Meron din kaming mga technical assistance sa iba't ibang national government. Like for example, LRTA, we have already assisted DOTR para i-assess po ang structural integrity ng ating mga railway at saka light rails and MRTs. Nakakalat na rin ang nasa 2,000 equipment, gayon din ang kanilang iba pang quick response assets ng DPWH sa iba't ibang rehiyon bilang bahagi ng kanilang contingency plan. Ayon sa OCD, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, dapat matutukan ang pagbibigay ng permit sa mga itatayong gusali at matiyak na alinsunod ang mga ito sa building code. Itatayo pa lang, ang dapat talaga sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. So yung mga itatayo pa lang, dapat sigurado tayong tama po yun. Pero paano ang mga lumang infrastruktura na hindi na earthquake resistant o yung mga bahay na nakatirik sa hindi dapat pagtayuan? Ngayon, yung mga nakatayo naman na po ngayon, may mga engineering solutions naman po. Of course, hindi lang ang national government ang gagawa niyan. Ang engineering solutions na number one na available to everyone, of course, hindi po yan libre. And this has to be done professionally, meaning by engineers. Yung retrofitting po ng mga istruktura. Ang kayang gawin po ng national government and the LGUs, of course, yung sarili naming mga istruktura, halimbawa ang mga ospital, at doon naman po sa private sector, makipag-ugnayan of course sila sa kanilang mga professional engineers to get the evaluation and the possible engineering solutions, so retrofitting, ibig sabihin, pagpapalakas ng istruktura po nila. Ayon pa sa OCD, mas pinaiigting ang paghahanda ng pamahalaan sa mas pinalawak na kolaborasyon sa lahat ng ahensya at pribadong sektor. Kasabay niyang National Simultaneous Earthquake Drill, ang hindi natin nakikita is the drill among the responding government agencies with regard to our capability to still communicate with each other during the earthquake and the aftermath of the earthquake. Importante yung kakayanan ng ating pamahalaan na lagi pa rin na ma-establish namin yung tinatawag na command and control during the incident. We are now leveling up public participation. We are already institutionalizing partnerships with the private sector. For example, we have formally signed agreements with the Chamber of Mines, the academic community such as UP, and other educational institutions. And then we're strengthening our partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, organizations like that, so that the government will not be doing the management for disaster alone. Kailangan namin ang mas malawak at mas malalim na partisipasyon ng private sector. Because again, we assure you, based na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, na pagbutihin natin paghahanda. Subalit kailangan din natin ang tulong ng private sector. And this is the norm
worldwide. The government, private sector, civil society will have to work hand in hand with regard to huge incidents. Pinag-aaralan na ang buwang-buwang pagsasagawa ng earthquake drill at nakikipag-ugnay na rin ang OCD sa JICA para ma-update ang datos lalo't lumaki na ang populasyon ng bansa. Lalo't pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na magkaroon ng long-term solution sa paghahanda sa The Big One.